Kasunod ng pag-atake ng Iran sa US military bases sa Gulf region, hindi maiwasan ng mga Pilipino ang mag-alala, lalo na't may EDCA sites dito sa Pilipinas. Pero paliwanag ng Defense Department, labas ang mga ito sa target ng Tehran. Narito ang agenda report ni Francis Folbe. Walang panganib sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa gaya ng Amerika sa gitna ng tensyon sa Middle East. Yan ang giit ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa harap ng mga batikos sa pagkakaroon umano ng US military bases sa bansa na tinatawag raw ngayon na EDCA sites. Pangamba ng ilan, posible rin itong targetin ng Iran tulad ng pag-atake nito sa mga base militar ng Amerika sa Gulf region. Ang ating mga alyansa na marami pang mangyayari ay para sa defensive purposes lamang at for deterrent purposes na matagal na dapat ginawa sa kabila kasi ng mga paurong-sulong na policies nung araw. Matagal na ito dapat. So, para erase ito na ihahambing ang sitwasyon sa Middle East dito sa Indo-Pacific, that's based on a false premise. Una nang nilinaw ng National Security Council na walang US military bases sa bansa at ang EDCA sites daw ay under full ownership, control, and management ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, mas nakatuon ang AFP sa pagtulong sa mga Pinoy na apektado ng sigalot sa gitnang silangan. Mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga mamamayan sa lugar at humanap ng paraan kung paano sila may repatriate. Tulong-tulong to sa lalong madaling panahon. Nagbabala rin ng AFP sa mabilis na pagpapakalat ng maling impormasyon, lalo sa social media. Sa panahon po ng global tensions, the real battlefield sometimes shifts to social media. So let me emphasize, vigilance is good, panic is not. So let us rely only on verified government sources and not amplify unverified claims. And should our kababayans abroad require assistance, the Armed Forces of the Philippines stands ready to support repatriation and crisis response efforts. Part of our whole-of-government commitment to protect Filipino lives wherever they may be. Inihahanda na ang mga C-130 ng Philippine Air Force para sa posibleng repatriation ng mga OFW sa Middle East. Para sa agenda, Francis Folbe, Bellionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.